Pagka ikaw matakaw sa babae, isang espiritu na yun. Bakit? Meron lalaki, hindi naman matakaw sa babae. Matakaw naman sa lalaki. O, di ibang espiritu naman yun. Iba-ibang nagbasa, iba-iba sagot. Oo. Kay Bilarde, 3 itlog, baliktad na payong at saka 3 talon. Oo. Doon naman kay Almede, hallelujah, praise the Lord. 3 talon, hallelujah, praise the Lord naman. Oo. Si Frankie Jimenez, hindi naman talon yun, nginig naman, Lord. Ikaw ang una, Lord. Magandang araw po sa inyong lahat, Sir JR po ng Usap-Usap University at mga ka-U3. Welcome back na naman po sa ating regular show at para po sa ating mga baguhan, sa mga newcomers po sa ating channel. Oy, tuloy po kayo rito sa U3. Ang atin pong ginagawa rito, tayo po ay nanonood ng mga religious videos, mga preachings, mga sermons. And for this particular episode, ang pinaka-in-demand po sa lahat po ng mga preacher dito po sa U3, si Brother Eli Soriano ng Members Church of God International. Ang ating topic po ngayon ay actually part 2. Ano po, nung nauna pa natin na episode kay Brother Eli patungkol po sa kanyang preaching kung paano pa po maiintindihan ang Biblia, mga ka-U3. Well, sa akin pong background sa pag-aanalisa sa paghihimay, ako po ay dating university debater mula po sa MSU IIT sa loob po ng 3 taon. Ako rin po ay nakapagdebate sa ABS-CBN News Channel at naging representante din po ng Pilipinas sa isang komperensya na inorganisa ng Harvard University sa Amerika. Mga ka-U3, alam niyo na po yan, hindi po ako member ng MCGI, kaya sana po ay wag po kayong magalit dahil posible po as kumbaga fair reactor lang ay meron akong mga disagreements or agreements sa akin pong napapanood. But one thing I guarantee, wala po akong religious agenda, wala po akong sinasabi ng isang particular na reliyon ay dapat niyong kaaniban o ang isang particular na reliyon ay wag niyong dapat na kaaniban. So, if everything now is ready mga ka-U3, let us watch this video together. Sabayan niyo po ako. Let's go. Ay yung paraan para maunawa ng tao ang Biblia. Napasimulan po natin noong nakaraan ito, nakita natin ang pangunahin sa mga paraang ito ay yung sinasabi sa Biblia na sinabi ng Diyos, magsibalik kayo sa aking mga saway, aking ibubuhos ang aking espiritu sa inyo, at ipakikilala ko sa inyo ang aking mga salita. Yun po ang nakasulat sa Kawikaan 1:23. Turn ye at my reproof, behold, I will pour out my spirit unto you, and I will make known my words unto you. Kaya ang pinaka-pangunahing paraan para maunawa ng tao ang banal na kasulatan ay magbalik siya sa mga saway at mga kondisyonis ng Diyos. Kailangan po sana nating pasakop sa Diyos para magkaroon ng efficacy o ng bisa sa atin yung pangako ng Diyos. Kasi alam nyo, gaano man kabisa ang salita ng Diyos, sa isang hindi kumikilala, hindi mo tatalab yun eh. Gaano man ho kabisa ang sabon, pag hindi mo ikinusot yun sa damit, hindi ho tatalab yung bisa ng sabon. Ganon din naman yung salita ng Diyos. Pag hindi ho natin ito i-apply sa ating sarili, hindi natin mararanasan yung efficacy o yung bisa yung salita ng Diyos. Kasi sa Biblia, yung salita ng Diyos talagang mabisa yun eh. Pinatututuhanan niya ng apostol na si Pablo sa 4:12 ng Hebreo. Pakinggan po ninyo. Sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa at matalas kaysa alinmang tabak na may 2 talim. Sabi po ng Biblia, ang salita ng Diyos buhay, mabisa at matalas kaysa alinmang tabak na may 2 talim. Kaya po, yung bisa ng salita ng Diyos, nararapat maranasan yun ng tao. Kaya lang, hindi mo mararanasan yun kung di ka lalagay doon sa kondisyon na sinasabi ng Biblia. Ang sabi po ng Biblia, kayo'y magsibalik sa mga saway ng Diyos at ibubuhos ko ang aking espiritu at ipakikilala ko sa inyo ang aking mga salita. Therefore, ang isang pangunahing paraan para makakilala tayo ng salita ng Diyos sa Biblia ay bumalik tayo sa saway ng Diyos. Ngayong gabi, yan po ang ating itutuloy. Ano pa ang mga pamamaraan para maunawa ng tao ang salita ng Diyos sa Biblia? Kasi po, ako naniniwala, hindi naman lahat ng nagbabasa ng Biblia na iintindihan ito. Siguro kung conforme rin kayo. O baka naman kung hindi kayo conforme, maisip nyo, bakit? Ibig mo ba sabihin,
marunong naman akong magbasa, hindi ko maintindihan yung Biblia. Ganun nga po. Hindi naman kung marunong kang magbasa, maiintindihan mo na ang Biblia eh. Ang pruweba ko sa inyo, hindi nga lahat ng nagbabasa nito, marunong bumasa, nakakaintindi nito. Binasa ito ni Bilarde, binasa ni Villanueva ito, binasa ito ni Almeida, binasa ito ni Manalo, binasa ito ng mga iba-ibang mga tao. Bakit iba-iba ang kanilang paniniwala tungkol sa Diyos? Sana kung lahat ng bumasa natuto, parang arithmetic, lahat ng nag-aral natuto, pag tinanong mo, 1 plus 1, 2. 1 mas 1, 2. Isa't isa, 2. O di pare-pareho sagot. Pare-pareho nagbasa, pare-pareho natuto, pare-pareho sagot. Bakit ang Biblia binasa iisa lang naman? Iba-ibang nagbasa, iba-iba sagot. Oh. Kay Bilarde, 3 itlog, baliktad na payong at saka 3 talon. Oh. Doon naman kay Almeida, hallelujah, praise the Lord. 3 talon, hallelujah, praise the Lord naman. Oh. Doon naman sa isa, hindi naman ganun. Doon naman kay Frankie, Frankie Menes, hindi naman talon yun, nginig naman, Lord. Ikaw ang una, Lord. Oh. Magkakaiba. Ba't pare-pareho naman ang binasang Biblia, iba-iba ang sagot? Ibig sabihin, hindi lahat silang nagbasa, natuto. Meron ba tayong pruweba, mga kapatid, na talagang hindi naman lahat ng magbabasa ng Biblia ay matututo ng Biblia? Kailangan lumagay ka muna sa kondisyon ng Diyos para matutunan mo ang katotohanan nasa Biblia. Pakinggan po ninyo sa Ikalawang Korinto Kapitulo 3, ganito po ang sinasabi ng kasulatan. Sapagkat hanggang ngayon, tatapwat hanggang sa araw na ito, kailanmat binabasa ang mga aklat ni Moises, ay may isang talukbong na nakatakip sa kanilang puso. Kita nyo? Sabi ni San Pablo, may mga nagbabasa sa aklat ni Moises. Sa Biblia ko, meron 5 aklat si Moises, yung tinatawag na Pentateuch. Pag Penta, ang ibig sabihin 5. Genesis, Exodo, Levitico, Bilang at Deuteronomio. 5 po ang mga aklat na sinulat ni Moises sa Biblia. Kaya sabi, kailanman binabasa nila ang aklat ni Moises hanggang sa araw na ito, may nananatiling talukbong sa kanilang mga puso. Paano mo maiintindihan yung binabasa mo yung nakatalukbong yung puso mo? Ano ba yung talukbong na yon sa puso? At sino naglagay nun? Pakinggan nyo sa Ikalawang Korinto 4, versikulo 4 lang ay ganito ating mababasa. Na binulag ng Diyos ng sanglibutang ito ang mga pag-iisip ng mga hindi nagsisisampalataya upang sa kanila'y huwag sumilang ang kaliwanagan ng Ebanghelyo ng kaluwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Nakita niyo po, binulag ng demonyo si Satanas, Diyos ng sanlibutan si Satanas, binulag niya ang pag-iisip ng mga hindi sumasampalataya upang sa kanila'y huwag magsumilang ang kaliwanagan ng Ebanghelyo. Kaya kung hindi totoo, lahat ng magbabasa nito, matututo nito. Ang pruweba, ang pinakamalaki, iba-iba ang sinasabi ng mga nagbabasa. Kaya mali ang karamihan. Bakit ho mali? 22, 29 ng Mateo, pakinggan ninyo. Ngunit sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, nagkakamali kayo. Bakit? Sa hindi pagkaalam ng mga kasulatan. Ayun. Sa kawalang malay sa kasulatan. Nagkakamali kayo sa hindi pagkaalam ng kasulatan, ang sabi ng ating Panginoon. Hindi lang naman pala ngayon may nagkakamali sa Biblia. Buhay pa si Jesus dito sa lupa. Buhay pa ang mga apostol. Naririto pa sila't nagtuturo. Marami nang prevalent na yung pagkakamali sa kasulatan. Ang sabi, nagkakamali kayo sa hindi yung pagkaalam ng kasulatan. Bakit o ano ang pangunahing rason? At sila'y nagkakamali sa kasulatan. Sa Ikalawang Pedro 3, versikulo 16. Pakinggan niyo po. Gayon din naman sa lahat ng kanyang mga sulat, na dooy sinasalita ang mga bagay na ito, na dooy may ilang bagay na mahirap unawain, na isinisisay. Sa Biblia may mahirap unawain Payag ho siguro kayo ron, ano? Siguro
you have had an opportunity reading certain or a few pages of the Bible, ang reklamo nga nung iba, ang hirap naman ikaw intindihin. Tama naman po yun, sabi naman ni San Pedro Mayroong mga sasulat ng mga alagad ni San Pablo, ng mga apostol, may mga mahirap unawain. Anong nangyayari kung mahirap unawain? Pakinggan niyo po. Na isinisinsay ng mga di nakaalam at ng mga walang tiyaga. Kita niyo, isinisinsay yung mga kahulugan, isinisinsay, iminamali. Ang ibig sabihin, inililihis. Dahil hindi nga nila nalalaman, wala silang knowledge of the truth, isinisinsay ng mga di nakakaalam. Ano magiging resulta niyan, mga kababayan, sa 17? Kaya nga, mga minamahal, yamang nalalaman na ninyo ng una ang mga bagay na ito, ay magsipag-ingat kayo. Baka kung mga ligaw kayo sa pamamagitan ng kamalian ng masasama. Ayun, nagkakamali talaga Sino yung nagkakamali? Baka maligaw kayo sa kamalian ng masasama ay mga hulog kayo sa inyong sariling katiyagaan. Ayun, baka tiyaga ka ng tiyaga. Nag-iiglesia ka. Alas 3 pa lang ng madaling araw nakabarong Tagalog ka ng puti. Tapos lahat ng pera mo ibibigay mo sa pastor mo. Ikaw namang isa, hindi ka namang kumakain ng baboy, talangka, alimango, alimasag, hito, lahat ng walang kaliskis at palikpik, bawal. Tiyaga ka ng tiyaga, naka 50 taong ka nang nag-aayuno ka saka hindi ka kumakain ng talangka, masarap pa naman yung talangka pag panahon. Baka naman ikaw mahuhulog din lang sa impyerno, hindi ka awa-awa ka naman. Kaya ang sabi ni San Pablo, baka kung kayo'y maligaw sa pamamagitan ng kamalian ng mga masasama, mahulog kayo sa inyong katitiyaga. Kaya kung kailangan, malaan talaga natin ito para wag tayong mahulog, para wag tayong maloko, para wag tayong madaya. Ngayong gabi, tuloy po natin. Ano pa ang isang paraang sinasabi sa Biblia para ating maunawaan ang aklat na ito? Okay, before we continue mga ka-youth, pasensya na po. Sana wag po kayong magalit dahil talagang hinihinto, pinopost po talaga natin yung mga videos. Anyway, so yun nga po, ito nga ay part 2 ng atin pong nabigyan na ng reaction dati yung patungkol sa paano natin mas maiintindihan pa ang Biblia dahil alam naman po natin, mayroong mga literal, may mga tangible talaga na sinasabi ang Biblia. On the other hand, ang mas challenging of course yung mga figurative naman po na yung mga matatalinhaga ng mga passages sa Bible and sa totoo lang mga ka-youth, dyan tayo nagkakatalo-talo yung mga reliyon po sa kanilang term na hermeneutics, sa kanila pong interpretation ng mga text po ng Biblia dahil meron nga pong isang sekta na ganitong paniniwala, merong ganitong paniniwala din sa iba, sa Church of God, iba naman sa Iglesia ni Cristo, as mentioned nga ni Brother Eli. May mga personality siya na mention kay Almeida, Velarde, Villanueva. Yung isa lang po doon na hindi ako ganun ka-familiar, kay Frank Jimenez daw po na panginig-ninig yung boses. So sa mga nakakaalam po ng church po ni Mr. Jimenez, ano po ba yung name ng kanilang church? Or baka member po kayo ng kanila pong simbahan. But going back to what Brother Eli is saying here, so far nabigay siya ng isang criterion kung paano natin mas maintindihan pa ang salita ng Diyos. At number 1 nga po rito is kinakailangan nating bumalik sa saway ng Diyos mga ka-youth. Sa pagulong ng Bible exposition ni Brother Eli, makikita po natin yung kumbaga pag-lay down niya ng foundation ng kanyang preaching. May mga nakakabasa, may mga intelihenteng tao, may mga sabihin na natin na nag-aaral ng Biblia pero mali ang kanilang pagkakaintindi. In fact, ang pagkagamit nga po ni Brother Eli is majority. So I wonder if there is a majority, would Brother Eli consider then that there are also other sects or denomination in the world that may have the right interpretation mga ka-youth? Or exclusive lang po sa paniniwala ng Church of God na si Brother Eli or siguro si kapatid na Nicolas Perez lamang ang nakasumpong ng tamang pag-intindi at interpretation, for example, ng mga passage ng Bible mga ka-youth? So I'm very curious what do you guys think about that, especially po sa members po ng Church of God. Bukod dun sa pagkakaroon ng takot sa Diyos, pagsunod sa Diyos, paglagay dun sa kondisyong nagbabanal, ano pa ang isang paraan para ang Biblia ay maunawaan ng isang tao? Pakinggan nyo sa isang talata ng Isaiah 34. Ganito po ang ating mababasa. Inyong saliksikin sa aklat ng Panginoon at inyong basahin. Kahit isa sa mga ito ay hindi magkukulang
walang mangangailangan ng kanyang kasama, sapagkat iniutos ng aking bibig at pinisan sila ng kanyang espiritu. Isa-isahin po natin yung sinabi ng Diyos. Saliksikin ninyo sa aklat ng Panginoon. Meron pong tinatawag sa Biblia na aklat ng Panginoon. At wala namang akong alam na ibang aklat ng Panginoon na makakapantay sa grado at sa kabutihan, sa moralidad, sa lahat ng standards ng kabutihan, higit pa sa Biblia. Bagaman maraming sinasabi sa ating panahon na aklat na divine books kano. Quran, hindi ako naniniwala. Yung mga aklat ng Buddhism, yung aklat ni Baha'u'llah, yung Book of Mormons, yung iba't ibang mga aklat na inimprenta ng iba't ibang mga religious groups. Sometimes they put it hand in hand with the Bible. And sometimes they disregard the Bible for the sake of their books. Kaya nga sa Mormons mas mataas pa ang regards nila sa Book of Mormons kaysa sa Biblia. Believing that the Book of Mormons contains the fullness of the everlasting gospel of Christ according to their leaders. Kaya nga, kung mag-iisip tayo sa dinami-dami ng aklat sa mundo, kakaiba ang Biblia. Kasi kumpleto sabi sa Biblia, saliksikin ninyo sa aklat ng Panginoon. Wala naman akong nakitang kasing dakila ng aklat na ito Dahil binasa ko naman po yung mga iba-ibang aklat na Tataka naman ako, ba't kaya dumami espiritu kung di marunong mga anak? Hindi raw nanganganak, ba't dumami? Diba? May espiritu ni Satanas, may espiritu ng mga demonyo. Ang dami nga Kay Maria Magdalena nga, 7 Mabasa sa Biblia At sa atin lang mga sarili, maramdaman mo kung ilang espiritu nasa Pagka ikaw matakaw sa babae, isang espiritu na yun. Bakit? Meron lalaki, hindi naman matakaw sa babae. Matakaw naman sa lalaki. O, ibang espiritu naman yun. Diba? Magkaiba yun Meron matakaw na sa babae, matakaw pa rin sa pera. Iba namang espiritu yun. Kaya marami espiritu Sa akin pagsasaliksik, nailagay ko ang Biblia sa pinakamataas na antas ng standards ng lahat ng human standards ng kabutihan, kabanalan, authenticity, iba't ibang mga bagay na pagdadaanan ng pagtitis sa Biblia. Kaya ako naniniwala itong Biblia aklat ng Panginoon. Ngayon, ang sabi ng Diyos, saliksikin ninyo sa aklat ng Panginoon. Saliksikin. At inyong basahin. Napansin nyo, ang tungkulin ng tao, saliksikin, basahin, hindi papaliwanag. Ba't mo papaliwanag yung bagay na maliwanag? Maliwanag ito Ba't mo ipapaliwanag? May mga pastor, pinapaliwanag ang Biblia. Kaya nga lumalabo. Kasi pinapaliwanag mo, wala namang utos ang Diyos na ipaliwanag mo yan O, atin yung ulitin natin, 34:16. Inyong saliksikin sa aklat ng Panginoon at inyong basahin. Ano utos? Paliwanag ba? Hindi. Basahin. Saliksikin, basahin. Anong assurance ng Diyos sa kanyang aklat? Tuloy. Kahit isa sa mga ito ay hindi magkukulang. Walang kulang yan. Pag ang gusto mo kabutihan, tandaan mo, walang kulang ang Biblia. Kung kabutihan, kaligtasan, hindi ka pwede. Nagtataka lang naman ako sa Katoliko, kulang daw ang Biblia. Kaya kahit wala sa Biblia, pinapaniwalaan nila. Dahil meron naman daw hindi nakasulat na totoo sa Biblia. Ako naniniwala ako, may mga hindi nakasulat sa Biblia, pero hindi yung kailangan mo sa kaligtasan. Pagka kailangan mo sa kaligtasan, hindi papayag ang Diyos na magkulang yung kanyang aklat. Kaya nga ang garantiya niya, kahit isa sa mga ito, hindi magkukulang. At walang mangangailangan ng kanyang kasama. Kita nyo, the truth is, in the Bible is an independent truth. It doesn't need the backup of any other books in the world para ito'y maging totoo. Hindi kailangan nito ang kasama. It can stand alone in proving the truth
of salvation. Hindi pwede, hindi kailangan ito na ang dictionary o kaya modern times and the living past, kagaya ng isang relihiyon dito sa atin, meron ikang isang anghel na umaakyat sa sino ika yung anghel na yon? Ano ba ika ang kahulugan ng anghel? Basa. Dito ika sa dictionary ni Webster, ang anghel ika, ang kahulugan ay ganito. May ba't ka pumunta sa dictionary ni Webster? Yung nabasa mo sa Biblia, wag mo papapaliwanag kay Webster. Mali. Yung nabasa mo sa Biblia mo hahanapin ng paliwanag. Ang sabi ng Biblia, saliksikin ninyo sa aklat ng Panginoon. Basahin ninyo. O ano ngayon ang pangako ng Diyos kung magbabasa ka? Tuloy, sa 1:3 ng Apokalipsis. Pakinggan nyo nakasulat. Mapalad ang bumabasa at ang nangakikinig ng mga salita ng hula at tumutupad ng mga bagay na nangasusulat doon sapagkat ang panahoy malapit na. Sabi ng Diyos, mapalad ang bumabasa. Kaya kailangan basahin ito eh. Nagtaka lang ako sa Iglesia ni Cristo, pinagbawal na miyembro magbasa ng Biblia. Ang pwedeng bumasa, ministro. Miyembro, hindi nila ini-encourage. Ang pinapabasa nila sa miyembro, pasugo. Pero, bawal basahin ng miyembro ang Biblia. O, huwag niyo itanggihan. Marami na kaming kapatid na Iglesia ni Cristo, dating galing. Sabi raw ng kanilang pastor, alam mo ikaw, may karapatan lang bumasa niya ng mga sugo. Sabi. Sa Biblia, hindi ganun eh. Ang sabi, mapalad ang bumabasa. Hindi naman ministro lang yung pinababasa eh. Pati nga yung mga kapatid sa Colosas, pinapabasa eh. Pakinggan nyo. At pagkabasa ng sulat na ito sa inyo ay ipabasa naman ninyo sa iglesia ng mga taga-Laodicea at basahin naman ninyo ang sulat na mula sa Laodicea. Sa inyo, ipinababasa talaga eh. Pagkabasa nito sa inyo, ipabasa nyo sa taga-Laodicea. Tapos, basahin naman ninyo yung sulat na manggagaling sa Laodicea. Therefore, brethren in faith, o yung mga members, were instructed by St. Paul to read these letters, pastoral letters from the apostles of Christ. Kaya, para magsabi ka na hindi dapat basahin ang Biblia ng miyembro, mapalad ang bumabasa, sabi ng Diyos eh. Kung ako magsasabi nun, mapalad ang bumabasa, tapos pagbabawalan ko kayong bumasa, di ayoko kayong maging mapalad. Swapang ako. Kung ako kayo, lalayasan ko na kayo ako. Di ba? Mapalad yung bumabasa, tapos ayaw kang pabasahin. Kaya nga kami, lalagay namin yung sitas dyan eh, para kayo bumasa. At least makabahagi kayo sa kapalarang sinasabi ng Diyos. Kasi ang sabi sa Biblia, mapalad ang bumabasa at nakikinig at tumutupad ng mga bagay na nasusulat sa aklat sapagkat ang panahon ay malapit na. Kaya po, ito para maintindihan ng tao, kailangan dito basahin, saliksikin, basahin. So I think nakita niyo naman po, narinig niyo rin po kanina na tatlo yung mga bagay na kinakailangan nating gawin, parte ng promise o pangako ng Diyos. So number 1, mapalad, blessed are the readers. And number 2, yung mga nakikinig. At number 3, yung mga tumutupad. So tatlo, nagbabasa, nakikinig, at tumutupad mga ka-U3. And gusto ko lang po balikan ng siglit yung na-mention po ni Brother Eli din po, syempre. So I think we already laid down yung mga criteria nga para mas maunawaan natin ang Biblia, yung bumalik sa saway ng Diyos. Number 2, parang given na yun, yung may takot, sumusunod sa Diyos at sinusunod yung mga kondisyon na nagbabanal. So yun yung number 2. And number 3, ito na yung punto nga ni Brother Eli, yung pagsasaliksik. Kinakailangan natin mag-research, kinakailangan natin suriin pa. And Brother Eli, of course, is mentioning here, unlike with other daw kuno ng mga churches, is hindi daw inaalaw ang mga member na magbasa. Is that really true mga ka-U3 though? Because Brother Eli specifically mentioned for Iglesia ni Cristo na ang nararapat lang daw po, may karapatan na magbasa ay ang sugo lang daw nga po. So anyway, as to the nature naman po ng masamang espiritu, I find it very informative and it's something na medyo bago po sa aking pandinig. Yung sinabi po ni Brother Eli na ang each daw, for example, yung binigay niya na halimbawa is katakawan, ay equivalent sa isang espiritu and you would actually identify how many spirits or bad spirits you have based on these particular na mga desires, yung mga masasamang interest mo. Especially mga, syempre, mga makasalanan po, like matakaw sa babae, matakaw sa lalaki, matakaw sa pera. So ang impression po sa akin nun is kada kasalanan
po yata ay merong isang parang masamang espiritu na parang assigned mga ka-U3. Another point din po na na-mention ni Brother Eli dito na kompleto ang Biblia, lalong-lalo na sa mga fundamentals or essentials natin for salvation. So unlike with the Roman Catholic faith daw nga po, na mali ang pagsabi na ang Biblia ay hindi kompleto kung kaya't merong mga tradisyones, meron pang ibang mga gawain na outside of the Bible, because the thinking daw coming from the Catholics is hindi lahat na essentials ng kaligtasan ay nasa Biblia mga ka-U3. Please comment below sa baba, what do you guys think about those statements made by Brother Eli? But anyway, let's continue. May mahirap maunawaan, maintindihan mo pag sinaliksik mo at binasa. Gusto niyo po ng pruweba, biblika, na talagang pagka sinaliksik mo, binasa mo, mauunawaan mo yung mahirap unawain? Pakinggan niyo, magbibigay ako ng isang mahirap unawaing bahagya sa Biblia. Sa Genesis 3, ganito po ang sabi sa 4. Ang ahas nga ay lalong tuso sa alinman sa mga hayop sa parang nanilikha ng Panginoong Diyos. Ayon. Ang sabi mo sa Biblia, ang ahas is wiser, lalong tuso kaysa alinman sa mga hayop sa parang nanilikha ng Diyos. Yan. At sinabi ng ahas sa babae, tunay bang sinabi ng Diyos na huwag kayong kakain sa alinmang punong kahoy sa halamanan? At sinabi ng babae sa ahas, sa bunga ng mga punong kahoy sa halamanan ay makakakain kami. Datapwat, sa bunga ng punong kahoy na nasa gitna ng halamanan ay sinabi ng Diyos, huwag kayong kakain niyaon, ni huwag inyong hinipuin, baka kayo'y mamatay. Ano sabi ng ahas? At sinabi ng ahas sa babae, tunay na hindi kayo mamamatay. Ayan. Merong sinabi ang Diyos kay Adan, huwag kayong kakain yung bunga na yun, ha? Death. Ito yung ahas. Hindi kayo mamamatay, ano? Kumain kayo. Hindi kayo mamamatay. Nilalabanan ng Diyos ng ahas, oh. Sa introduction, ang sabi, itong ahas na ito raw, matalino kaysa alinmang hayop na nilikha ng Diyos. The wisest of all the creation, na kung iisipin mo ang pagkakasulat, it seems na wisest in the animal kingdom, yung ahas. Kasi lalong tusoy ka kaysa lahat ng mga hayop sa parang nanilikha ng Diyos. Ngayon, nung mabasa ito ni Ginoong Soto, nagkaroon siya ng hallucination dito eh. Ang sabi ni Soto, ano ikang klaseng libro yan? Meron kasi sinasabing ahas. Tapos magsalita, kinausap si Eva, yung babae. Sinabi ba, kayo ba pinagbabawalang kumain ng Diyos ng mga bunga ng punong kahoy? Sumagot si Eva, hindi naman sa lahat ng bunga ng punong kahoy makakakain kami. Ayaw lang kami pakainin ng Diyos dahil baka kami mamatay dun sa isang puno. Sabi ng ahas, tunay na hindi kayo mamatay. Sabi ni Soto, saan ka nakakita ng ahas na nagsasalita? Meron ba nun? Hindi kasi siya naniniwala sa Biblia. Kasamahan siya ng mga kaibigan natin dito, hindi naniniwala may Diyos. Mga ligripensa, hindi naniniwala medyo si Soto eh. Sabi niya nga sa amin nung nagdidiskusyon dito sa Kalipritil sa Tondo, kung talagang may Diyos totoo, sabihin mo sa Diyos mo, gawin akong kabayo. Sabi niya. Ang sagot naman ni kapatid na Perez, pasalamat ka't hindi ka ginawang kabayo ng Diyos ko. Gawin daw ba naman siyang kabayo? Kung meron daw talaga Diyos, gawin siyang kabayo. Ang tanong ko sa'yo, dahil kung hindi ka ba gawing kabayo ngayon, wala ng Diyos? Ganun ba ibig sabihin? Pag hindi ka nagawang kabayo, wala ng Diyos? Meron na naman talagang kabayo eh. Ba't kailangan ka pang gawing kabayo para maniwala kang may Diyos? Sana, ganito naman ang patunayan mo sa akin. Para maniwala naman akong walang Diyos, gumawa ka ng kabayo, Soto. Diba? Kasi, pag makakagawa ka ng tao, makakagawa ka pa ng kabayo, lahat magagawa mo, hindi na ako maniniwalang mayroon pang nakagawa ng higit pa sa'yo. Dahil nakakagawa ka na eh. Kaya nga ako naniniwalang may Diyos, meron tayong hindi magawa eh. Ipis lang, hindi ka makakagawa kahit isa eh.
Di ba? Sino gumawa ng ipis? Tao ba? Hindi. Ang katunayan, mga tao ngayon, kung sila tatanungin mo, hindi sila gagawa ng ipis eh. Galit na galit sila sa ipis eh. Di ba? Hindi nila alam, yung ipis, kaya ginawa ng Diyos yun, may silbi yun. Yung ipis, magpupunta doon sa mga sulok-sulok na hindi mo maabot ng walis, di ba? Doon yun. Mga sulok-sulok. Kakainin nun yung mga tumutuburong mga molds. Yung mga tumutuburong amag, kakainin ng ipis, kakainin yung mga papil-papil, mga kung ano-ano ron. Pag laki ng ipis, di malaki na. Pag nakawala yan, kakainin naman ng manok. Naku, gusto ng manok yung ipis. Pagka lumaki na yung manok, kakakain ng ipis, kakainin mo naman yung manok. Di nakatulong yung ipis sa paglaki ng manok. Diba? Hindi lang naman natin iniisip eh. Mag-isip ka lang naman, makikita mo, there is a purpose behind everything. Hindi naman ginawa ng Diyos yun ang basta ganun na lang, ano? Ngayon, kung si Soto, di naniniwala sa Biblia, ayaw niyang maniwala sa Biblia dahil nabasa niya, may ahas nagsasalita. Eto pa, lalo siyang hindi paniwala rito eh. Nung napakain ng ahas si Eva, nadaya ng ahas si Eva, sinumpa ng Diyos yung ahas. Ano sinabi ng Diyos sa ahas? Pakinggan niyo po. At sinabi ng Panginoong Diyos sa ahas, sapagkat ginawa mo ito, ginaya niya kasi si Eva. Sapagkat ginawa mo ito ay sumpain ka ng higit sa lahat ng hayop at ng higit sa bawat ganid sa parang. Ang iyong tiyan ang ilalakad mo at alabo ang iyong kakanin sa lahat ng mga araw ng iyong buhay. Ayan. Kung mabasa ni Soto yan, lalo lang gumrabe ang kanyang tutol. Saan ka ikaw nakakita ng ahas na ang kinakain ni alabok? Ang kinakain ng ahas, palaka! Ganun si Soto kung bumire. Hindi alabok! Tapos, antiyan mo, ikaw ang ilalakad mo sa lahat ng araw ng iyong buhay. Sabi ng Diyos. Yan ang mga punto ko minsan na, yan, salitang divine, ano. Ang Diyos ang nagsasalita eh. And He is divine. We are human. Sometimes we cannot fully comprehend at once what is divine. Kaya hindi natin agad-agad maintindihan. Salita ng divine eh, salita ng banal, makapangyarihan Diyos. Magkaiba kasi tayo sa Diyos eh. 55. Pakinggan niyo. Sapagkat ang aking mga pag-iisip ay hindi ninyo mga pag-iisip, o ang inyong mga lakad ay aking mga lakad, sabi ng Panginoon. Sapagkat kung paanong ang langit ay lalong mataas kaysa lupa, gayon ang aking mga lakad ay lalong mataas kaysa inyong mga lakad, at ang aking mga pag-iisip kaysa inyong mga pag-iisip. Binigay naman ng Diyos talaga ang agwat natin sa Kanya. Kung paano yung langit lalong mataas kaysa lupa, gayon ang aking lakad, mas mataas kaysa lakad nyo. At gayon din ang aking pag-iisip, mas mataas kaysa sa inyong pag-iisip. Comparatively speaking, yung pag-iisip ng Diyos, pag-iisip ng tao, ang pag-iisip ng tao walang kabuluhan eh. Pakinggan nyo, sa isang talata ng unang Korinto 1:20. Saan naroon ang marunong? Saan naroon ang eskriba? Saan naroon ang mapagmatuwid sa sanglibutang ito? Hindi ba ginawa ng Diyos na kamangmangan ang karunungan ng sanglibutan? Para sa Diyos yung karunungan ng sanglibutan, kamangmangan sa Kanya yun. Ang layo ng agwat eh. Yung taas ng langit sa lupa eh, meron na bang nakaarok nun? Wala pa ho eh. Habang inaarok nila yung taas ng langit eh, nagugulat yung mga scientifico eh. Bumama ng pinakamalaking telescope ngayon. Yung Hubble ba yun? Nandun sa space, yung telescope. Abay, nakita nila eh. Yung dati nilang nakikita hanggang dun lang eh. Lumagpas na naman sila. Ang haba-haba na naman daw. Billions of light years away ang mga galaxy from our Earth. Pag sinabing billions of light years na, unimaginable na yun eh, halos eh. Pag ang gagamitin mo, isip ng tao, hindi mo naman, kasi yung kanilang panukat dun sa space, yung speed of light eh. And light travels 186,000 miles per second.
Oh. Ilang miles yun per hour? Per day pa, per week, per month, per year. Kaya 1 light year is the distance that can be traveled by light at the rate of 186,000 miles per second in 1 year. Pero malayo nun. Tapos billion of light years pa. Di katakalayo-layo na langit na yun sa lupa. Ganun ka ang aking isip kaysa sa inyong isip. O paano mo ngayon, hindi ka mahihirapan sa Biblia, yung nagsalita ron ang layo-layo ng isip sa isip mo. Kaya nga ang tao, pag nagbasa ng Biblia ko minsan kainin ninyo ang aking katawan. Sabi ni Jesus, ang ginawa, kumuha sila ng tinapay. Tanggapin mo katawan ni Jesus. Ayun pala yung katawan ni Jesus, Saan napunta? Saan napunta? Obviously, ito pong parte po na sinasabi ni Brother Eli is kanya pong pagpuna syempre sa Roman Catholic po na religion. And what he's saying here is, kumbaga, the literalness of some interpretations of the Bible. Yung term nga natin, the hermeneutics. Ayan, ibig sabihin yung mga pag-interpret natin ng mga teksto mula po sa Biblia at pagbibigay ng interpretasyon, which is quite common, of course, for most ng mga quote-unquote smaller or minor religions. Kasi syempre naman po sa Pilipinas especially is nagdo-dominate naman po talaga ang Roman Catholic Church. Gusto ko lang din po punahin, ito po nga ating nakikita sa ating screen ngayon, na talagang kanina po, I think na-notice niyo po, wala pong nakasulat dito ng mga teksto sa likod po ng blackboard, pero ngayon meron na. So talagang old school po. So I'm guessing late 1990s po siguro itong video na ito, na itong exposition na ito. Sinusulat po talaga ng chalk yung mga teksto po. So I'm very curious about this. Siguro po meron pa po sa inyo dyan ng mga viewers po ng U3, yung mga old school, mga thunders na po, na inabutan po siguro yung ganito pong paraan ng pag-preach o exposition ni Brother Eli, Tingnan natin ang direksyon. Pakinggan nyo. Hindi pa ba ninyo nalalaman na ang anumang pumapasok sa bibig ay tumutuloy sa tiyan at inilalabas sa daanan ng dumi? Asan na si Jesus? Nagsusulat siya. Pagka magbabasa ka at hindi mo naintindihan yung course doon sinasabi ng Biblia, sa'yo pala, pagka sabihin kinain, kakain sa bibig mo, nilalagay. May ibang paraan ng pagkain. Hindi ko nabasa mong kanin ninyo, kakainin mo sa bibig. Kasi pag sa bibig mo ipinasok, tutuloy sa tiyan. Saan ang punta? Lalabas doon sa daanan ng dumi. Kaya yung matagal na natin tinatanggap na Kristo, sa CR na pupondo yun di ba? Tutulan yun nasa Biblia. Si Kristo may sabi nun Di ba kaya nyo alam na anumang pumapasok sa bibig, tumutuloy sa tiyan, lumalabas sa daanan ng dumi? Yung sabihin ni Kristo, kanin ninyo ang aking katawan, inumin nyo ang aking dugo, ang aking katawan tunay na pagkain, ang aking dugo tunay na inumin. Ito ang tunay na tinapay ng buhay. Sabi niya. Anong tinapay? Galing ba sa bakery? Kita nyo na. Doon pa lang, hindi na tayo magkakasundo. Nakabasa ka kasi tinapay, akala mo galing sa bakery. Nung mabasa naman ng mga born again, crackers naman ang kinain. Crackers. Di ba? Ano yun? Anong tinapay? Tanungin nga natin si Jesus kung anong tinapay, kung saan galing. Ito ang tinapay na bumababang galing sa langit. Kita nyo, hindi sa bakery galing yung kakainin mong tinapay. Galing sa langit. Nakabasa ng tinapay, kumuhang galing sa bakery. Paltos ka na agad Kaya ang sabi ng Diyos, para maintindihan mo lang ang salita niya, saliksikin nyo ang aklat ng Panginoon. Saliksikin natin. Hanapin natin yung paliwanag ng Diyos. Huwag natin papaliwanagan. Kasi hindi natin kayang paliwanagan yung salita ng Diyos. In as much as na yung nagsalita'y may kaisipang napakataas kaysa sa atin. Paano natin maipaliliwanag yung isang kaisipang mas mataas sa ating kaisipan? Saan ka kukuha ng paliwanag? Wala naman pagkukunan niya, kundi yun na lang yan. Mas mataas yung ipaliliwanag mo. Paano may paliliwanag yung mas mataas kaysa sa'yo? Imposible. Going back, so Brother Eli here is giving us a comparison, na divine ang salita ng Diyos at ito basta-basta kumbaga na natututunan o naiintindihan. And well, he is saying here na ang karunungan daw po ng mundo is something that is kamangmangan in comparison sa salita ng Diyos. Although I may not agree with that totally, mga ka-U3. Dahil magkaibang disiplina po. For example, for scientific or academic purposes, iba ang paraan ng pag-aanalisa, pagbibigay ng konklusyon base sa isang empirical, observable na
na phenomenon, for example, for scientific method. And sa Biblia and other kinds of holy books, it's a little bit different. Holy books tend to say that we are the authority. Follow the text because it helps with your salvation. What these words mean are already complete. Hindi ka na pwedeng gumamit pa ng iba pang mga teksto o referensya. And the deity that was established by the holy book was proven by none other than the book itself that says it, mga ka-U3. Gusto ko lang po i-mention, meron pong na-mention si Brother Eli na kumbaga ka-diskusyon ni Nicolas Perez, si Mr. Soto, mga ka-U3. Hindi ko po alam kung ito ba si Senator Soto na magulang ng mga Soto brothers po ngayon o ibang preacher po ito. And maybe you can give me more information if Mr. Soto was a preacher, kung ano pong pangalan po ng kanilang simbahan, mga ka-U3. Imposible. No finite can comprehend the infinite. Tandaan niyo po yun. Walang may hanggan na makaaarok ng walang hanggan. May hanggan ka, maaarok mo ba yung walang hanggan? Hindi pwede. Kaya yung isip ng tao hindi pwedeng gamitin para paliwanagan ang sinasabi ng Biblia. Susunod ka sa Biblia, maintindihan mo Biblia. Alin yun? Saliksikin nyo ang aklat ng Panginoon. Basahin nyo, sabi ng Diyos. Nabasa natin, may ahas. Ulit nga natin, tres pa konsuelo kapag nawili. Ang ahas nga. Ang ahas nga ay lalong tuso kaysa alinman sa mga hayop sa parang nanilikha ng Panginoon Kasi Diyos. nabasa nila, may ahas. Lalong tuso. Naisip ngayon na nagbasa, yung ahas na gumaganon. Nanunuka, may kamandag. Kumakain ng palaka. Pag malaki-laki, manok ang kinakain nun eh. Mga sisiw eh. Di ba? Yun ang alam ni Sotong ahas. Ito ibang klaseng ahas eh. Bakit? Ulitin natin ho. Kasinin nyo lang para wag kang maligaw. Kasinin mo yung sinasabi. Basa. Ang ahas nga ay lalong tuso kaysa alinman sa mga hayop sa parang nanilikha ng Panginoong Diyos. Kita nyo. Ito palang ahas na ito, hindi nilikha ng Diyos. Napansin nyo? Itong ahas, hindi nilikha ng Diyos itong ahas na to. Ulit. Ang ahas nga ay lalong tuso kaysa alinman sa mga hayop sa parang nanilikha ng Panginoong Diyos. Yung lahat ng mga hayop sa parang ang Diyos ang lumikha. Pero itong ahas na to, tuso ito kaysa doon sa lahat ng nilikha ng Diyos. Hindi Diyos ang lumikha nito. Kaya ibang klaseng ahas ito. Ibang klaseng ahas ito. Hindi ito ordinaryong ahas. Hindi po ordinaryong ahas. Bakit? Papatunayan ko sa inyo, hindi ibang klaseng ahas to, hindi ito yung ordinaryong ahas. Kasi, yung ahas per se, yung ginawa ng Diyos na ahas, hindi naman masyadong tuso yun eh. Bakit to? Minsan yung ahas, bobo rin eh. Nakakita na ka-ahas tulog. Ando sa bahay, tulog lang siya ng Pwede mong patayin. Paano magiging tuso itong tulog? Minsan ngayon, nahahuli namin eh. Tinaga namin ng leg. Walang nagawa. Tulog ka kasi ng tulog. Sabi ko na bobo ka kasi. Ayan. Itong ahas na ito, tuso ito eh. Matataga mo ba ito basta-basta? Hindi. Tuso ito. At hindi totoo. Ang paniwala nung iba, na kung nabasa nila sa Biblia, gano'n rin pinakahulugan nila pa sarili, na ang ahas daw ang the wisest among the animals in the animal kingdom. No. Masasabi ko, mas matalino pa ang langgam kaysa sa ahas. Ang langgam, kulisap lang ha, hindi malaking hayop, maliit lang. Pero mas matalino pa sa ahas yan eh. Kung pag-uusapan talino, ang langgam ay marunong magtanim eh. Ha? Marunong gumawa ng air conditioning system ang langgam eh. Pag-aralan nyo, ang isang bahay ng malaking bahay ng colony ng langgam, meron silang constant flow of air within their house kasi marunong silang gumawa ng bahay na merong air conditioning system. At doon mismo sa bahay nila sa loob, meron sila rin plantation. Maghahakot sila ng mga damo-damong tuyo, maghahakot sila ng kung ano-ano mga maaring mabulok, tatambak nila ron. Pagka nakatambak na ron, yun ay nakakulog. Tutubuan na yun ng amag. Yung amag ang pagkain nila, hindi yung damo. Marunong magtanim ng langgam. At saka kung pagmamasdan mo lakad ng langgam, talagang nang matatalino. Bakit? Lakad ng langgam. Nakakita naman kayo langgam na tulog. Pag nakakita kayo, una nyo agad na retrato, ipapalagay natin sa Guinness Book of World Records. Wala hong langgam na tulog. Masisipag yan eh, lakad na lakad, nakakita ng
nakakita ng tinapay, yung pandesal na natira. Ako, maglalagay na, tatawag na yan sa cellphone. Akala nyo ba aalis yun doon pag masdan nyo? Yun lang hindi aalis doon. That ant will send messages through its antenna sa pamamagitan ng isang sustansya sa kanilang katawan na kung tawagin ng mga siyentipiko yung pheromone. Sa pamamagitan ng pheromone, nakapag-send sila ng impulses and messages sa kapwa nila langgam. Kaya ando siya, nakakita siya. Mga kasama, meron dito, malaki ito. Punta na kayo agad dito. Nakita mo ngayon, magpupunta. Hindi naman siya umalis para magyaya. Hindi, nag-send lang siya ng message. Pero man yan, dadating na yung mga langgam. O pagka nandun na sila, kanya-kanya nakuha yun. Magpo-form na yun ng isang linya. Yung dinaanan ng kanyang kapwa langgam, safe dun safe dun. Ibig sabihin, dinadaan nila, safe yun. Kaya, saan? Kita mo, mahaba na, papalit ko kung saan. Kaya papunta kung saan. Bago, pagka may dala-dala yung isa parating, magsasalubong. Nag-uusap sandali. Nagmamasdan ko, nag-uusap talaga. Nag-uusap. Parang naghahalikan, pero nag-uusap yun. Ang tanong niya, meron pa ba? Meron pa. Diretso. Ano may isa? Meron pa ba? Meron pa ba? Meron. Tuloy. Inalis ko yung yung tinapay. Inalis ko. Nilayo ko. Wala na sila makuha. Yung nang galing, meron pa ba? Wala na. Inalis na. Hindi na tumuloy. Dumiretso. Silang dalawa. Lahat ng masalubong, hindi na pumunta. Dahil wala na Talaga, nag-uusap ka ako. Ngayon, napag-aralan ko yun sa siyensya. Baka mabasa-basa ko ba naman sa Biblia? Totoo nga. Kaya nga pareho yung siyensya at Biblia. Totoo Tingnan sabi sa Biblia. Pumaroon ka sa langgam. Ikaw natamad. Masdan mo ang kanyang mga lakad at magpakapantas ka. Nabagaman walang pangulo, tagapamahala o pinuno, naghahanda ng kanyang pagkain sa tag-init at pinipisan ang kanyang pagkain sa pag-aani. Kita nyo, ang mga langgam, pumunta ka sa kanya, sabi ng Diyos, sa tamad. Ikaw na tamad, punta ka sa langgam, matututo ka. Yung langgam, di nagtitigil yun. Hanap ng pagkain. Iniipon ng kanyang pagkain sa tag-init at sa pag-aani. Hindi magugutom ang langgam, akala nyo? Saan kayo nakakita ng langgam na may sakit? Wala. Langgam na squatter, meron ba? Matatalino yung langgam, Yung langgam, ano po yan? Sagana sa pagkain yan. Kasi nag-iipon sa pagkain sa tag-init at sa pag-aani. Meron silang pag-aani. Bakit? Natuklasan ng siyensya, naglalagay sila ng mga aamagin sa kanilang bahay. Pag inamag na, yun ang kanilang pagkain. Di may naaani sila. Kita nyo? Alin ang mas matalino? Yung langgam o yung ahas? So, gusto ko lang pong maliwanagan, and maybe Brother Eli will be continuing with the discussion here. Yung nasabi niya po na ahas ni Brother Eli kanina, so hindi daw po yan gawa ng Diyos. Pero di ba po ang parang part ng punishment sa ahas is yung gagapang nga po nung gagamitin yung tiyan sa pagkilos, sa pag-move around mga kayo-3. So kung ganun po, kung ang sinasabi po ni Brother Eli is hindi po ahas, ibang klaseng ahas daw nga po yun, bakit naman po nasali ang iba pang mga ahas din? Kung hindi naman pala ordinaryong ahas o yung ginawang ahas ng Diyos ang tunay nakipag-usap, ang kumbaga ang tumukso kay Eva mga ka-U3. Ang sinasabi po ba na ahas is ang Satanas po ba? Devil po ba kinutukoy rito mga ka-U3? Kasi kung si Satan po na nag-shape shift into a snake, sinabi po ni Brother Eli na hindi naman po ito ginawa o kinreate ng Diyos. Hindi po ba si Lucifer naman po ay creation ng Diyos being an angel mga ka-U3? O ang tinutukoy po ni Brother Eli is yung maging masama na si Satan, yung naging masama na bilang masamang espiritu is hindi na creation ng Diyos mga ka-U3. And another point po na nasabi dito ni Brother Eli of course is yung mga nalalaman ng mga siyentipiko kumbaga. Brother Eli, at least yung impression ko is hindi pa man nasabi o hindi pa man na-realize ng mga siyentipiko ng agham ang patungkol sa mga bagay-bagay, patungkol sa cosmos, is it's already proven by the Bible. Yun po siguro yung pinupunto niya. Kaya sinabi po ni Brother Eli kanina na magkapareho ang siyensya at ang Biblia o ang salita ng Diyos mga ka-youth. Yung ordinaryong ahas,
Mas matalino pa langgam eh. Patutunayan sa inyo ng siyensya yan. Konting pagsasaliksik lang mga kababayan. At yan nasa Biblia. Ngayon, kaya hindi ako makapaniwala na yung ahas na tinutukoy dito, yung ahas na ordinaryo, ibang klaseng ahas ito. Ayan. Na ang kakainin ni Alikabok. Para maintindihan natin kung sinong ahas ito, kung alin ito, sabi niyan doon sa liksikin eh. Pwede sa liksikin natin. Nabasa natin sa Genesis 3, versikulo 1 hanggang 17. O, di punta tayo sa 4. Ano ba yung ahas na yung kausap ni Eva na naloko si Eva? Matalino eh. Wala sa 4, di punta ka sa 5. Wala pa rin. Sa 6, ay wala. Sa 7, ay patay na si Adan. Hindi ko makita patay na si Adan sa bandang huli. Pinanganak na si Noe. Wala na si Eva si Adan. Hindi ko pa rin makita yung paliwanag sa asa. Sabi man Diyos sa liksikin eh. Hindi pa pag nagsasaliksik eh, parang naging minuto yung mga babae. Iniisa-isa mo yung anit ng gano'n, sinasaliksik mabuti. Hindi isa-isahin mo. Natapos na Genesis eh, wala pang paliwanag. Ano ba yung ahas na yun? Nagsasalita, ang kinakain, alikabok. Wala naman tayo nakita ng ahas kumakain ng alikabok eh. Saan kayo nakakita ng ahas pumunta doon sa alikabok at wala eh. Pero hindi natin maintindihan kung di tayo sasaliksik eh. Desaliksik mo. Natapos na Genesis, Exodo na, wala pa rin eh. Sabi na Diyos, saliksikin eh. Wala pa eh. Tapos na ang Exodo, Levitico na, wala pa rin. Ngayon, kung tamad ka, ayaw mo na. Hirap hanapin. Alam niya yung mga kapatid, yung ahas na yun, sabi ng iba, yun eh, ganun. Awag ganun, maliligaw ka. Sabihin mo, Diyos. Levitico wala pa, bilang wala pa rin. Deuteronomy wala pa, Josue, Hukom, Samuel, Hari, Kronika, Ezra, Nehemia, Esther, Awit, Kawikaan, Ecclesiastes, Isaias, awit ng mga wala pa. Hati na ang Biblia, may gitna kalahati, wala pa eh. Habakuk, wala pa. Sipanyas, Sakarias, Malakias, wala pa. Mateo, wala pa. Pero banda rito ng Mateo, may nakita ko dito. Kayong lahi ng mga ulupong. Dito naglahi na. Pero wala pang paliwanag. Pero masasama pala ito. Masama. Bakit? Masamang ahas eh. Naglahi, masama. Kaaway ni Kristo itong ahas na to eh. Naglahi na. Dumami na. Mga ahas. Mga ulupong pa. Hanap. Wala. Hindi pa pinapaliwanag eh. Hanap. Sabi na Diyos sa liksikin eh. Di huwag kang bibitaw. Di pa naman tapos ang Biblia eh. Balik ka. Hanap. Sa kahuli-hulihang aklat ng Biblia. Sa kapitulo 12 at versikulo 7. Ito na ang paliwanag ng Diyos. Basa, pakinggan nyo. At nagkaroon ng pagbabaka sa langit. Nagkaroon ng gera sa langit. Nagkaroon ng pagbabaka. Sino naglaban? Tuloy. Si Miguel at ang kanyang mga anghel ay nakipagbaka sa dragon. May dragon pala sa langit. Si Miguel, kilala niyo yon? Saint Michael. Si Miguel ang wika at ang kanyang mga anghel ay nakipagbaka sa dragon. Tapos, at ang dragon at ang kanyang mga anghel ay nakipagbaka at hindi sila nanganalo ni nasumpungan pa man ang kanilang dako sa langit at inihagi ang malaking dragon, ang matandang ahas. Sino yun? Ang tinatawag na Diablo at Satanas. Sino yung ahas? Sino nagpaliwanag? Si kapatid na Soriano? Hindi. Sinaliksik ko lang, nabasa natin paliwanag. Nagkaroon ng gera sa langit. Ngayon, bakit nagkagera sa langit? Si San Miguel Arcangel, at yung kanyang mga anghel nakipaglaban sa dragon. At yung dragon at yung kanyang mga anghel, may anghel pala itong alyado itong dragon, nakipaglaban. At hindi nanalo yung dragon, pati mga anghel niya. At hindi na nila nasumpungan ang kanilang dako sa langit. At inihagis ang malaking dragon, ang matandang ahas. Bakit matanda? Doon pa nga sa Genesis nabasa na natin eh. Kaya nga sa Mateo naglahi na eh. Di ba? Inihagis ang malaking dragon, ang matandang ahas, ang tinatawag na Diablo at Satanas.
Sino yung ahas? Na matalino kaysa alinman sa mga hayop sa parang nanilikha ng Diyos? Sino yung ahas? Ahas mong ordinaryo, no. Ito yung diablo na nung kausapin si Eva, nag-anyo ahas. Hindi siya ginawa ng Diyos, nag-anyo siyang ahas. Espiritu itong demonyong ito eh. Pero nag-anyong ahas, nakipag-usap kay Eva. Bakit? Sa palagay nyo, ba't mag-aanyong ahas? Kasi sa Eden, ang Eden po ay botanical garden. Tandaan nyo, halamanan yun eh, garden yun eh. Siyempre, magandang bahay ng ahas yung Eden dahil botanical yun eh. Kaya maraming nakikitang ahas si Eva sa Eden. Ngayon, para siya madaya nitong demonyo, nag-anyo siyang ahas, disguising as one of the many serpents or ahas dun sa Eden. Ngayon, sinong ahas yun? Demonyo. Yung diablo. Si Satanas. Yun ang paliwanag ng Biblia. Dinagdagan ko ba? Wala. Binasa lang natin eh. Na yung palang matandang ahas, yun ang diablo at Satanas. Ba't ang sabi ng Diyos, kakainin mo alabok? Let us justify what God has declared doon sa ahas. Bakit sinabi ng Diyos nung sumpay niya, kakain ka alabok? Ano ba ang pagkain ng demonyo? Pakinggan nyo, sa unang Pedro 5:8-9. Kayo'y maging mapagpigil. Kayo'y maging mapagpuyat. Ang inyong kalaban na diablo, na gaya ng leyong umuungal, ay gumagala na humahanap ng masisila niya. Ayun. Anong kinakain ng demonyo? Naghahanap siya ng masisila, makakain. Tao. Kaya sabi sa tao, maging mapagpigil kayo. So I think, ang direction po ng analogy dito ni Brother Eli is yung mga tao, di ba, was made from dust. Tayo ay ginawa ng Diyos mula sa alabok. And yung proverbial na snake dito, yung kinakain, ay alabok doon sa sinasabi sa Genesis, is equivalent to Satan, kumbaga, consuming, attacking, and killing humans, mga ka-U3. Nakatulad nga po ng isang leon. And I find it fascinating po na according to the Bible, iba't iba yung form ni Satanas, mga ka-U3. So he was described as a lion, he was described as a dragon, as a snake, and an old snake. So malamang po ay meron pa pong ibang forms si Satan. So please comment below if kulang pa po yung nasabi ko. But going back here, so Brother Eli here is demonstrating yung mga tamang ibig sabihin. Especially, ito pa, napaka-basic na alam natin na creation story nga. But he's also quick in pointing out na hindi niya ini-explain. Brother Eli is just saying that these are the results of what we searched, of what we researched. Ano po yung ating mga sinaliksik. Ito ay parang lumalabas lamang itong mga learnings na ito dahil tayo ay nagbabasa. So this is really informative, and as always, what I find interesting po sa style ni Brother Eli is he would incorporate, some of his, kumbaga, quote-unquote earthly knowledge, and use that to reinforce his points patungkol nga po sa interpretations ng Biblia, mga ka-youth. Anyway, let's continue. Pag hindi ka mapagpigil, makakain ka ng demonyo, bumbu. Maging mapagpigil kayo, mapagpuyat. Ang inyong kalaban na diablo, parang leon, gumagala, umahanap ng masisila niya. Bakit ang sabi ng Diyos ang kakainin ng demonyo, alabok? Bakit ba? 2:7. At nilalang ng Panginoong Diyos ang tao sa alabok ng lupa. Ayun. Yun pala naman ang kakainin ng alabok Yung tao, nilalang sa alabok. Kaya tayo alabok Ano kinakain ng demonyo, di ba tao? Di ba? Si Mayor nakain ng rape. Di ba? Si Congressman nakain din ng rape din. Di ba? Kayo, paminsan-minsan nakakain din tayo. Di ba? Pag nakain ka ng demonyo minsan-minsan tinatadyakan mo yung misis mo Samantalang nung araw lahat ng bagay pinangako mo na. Gagawin kita reyna ng aking tahanan. Hindi kita agrabyadungin. Hindi kita paglalabahin. Hindi kita paglulutuin. Gagawin kita reyna. Sabi naman ng babae ay sarap. Nangarap na siya tila si Princess D. Kasi minamani obra nung demonyo yung bunganga nung nanliligaw na binata nung magkapag-asawahan na, hindi nga pala paglulutuin dahil walang iluluto. At hindi nga raw pala paglilinisin bahay dahil walang bahay. Ba't nagkagano? Kaya 3 buwan lang, nag-away na. Bugbugan. Makita mo, di mandahan. Bakit? Nakain na ng demonyo yung mag-asawa na yun. Yung naman lalaki, nakain na ng babae na. Ayan. Kaya magpigil kayo, magpuyat kayo, sabi ng Diyos. Ang inyong kalaban na diablo, parang liyong umuungal, humanap ng masisila niya.
O sino kinakain? Tao. Sino ang tao? Nilalang ng Diyos ang tao sa alabok. Kaya tama ang sabi ng Diyos alabok ang kakanin mo sa lahat ng araw ng iyong buhay. Diba? May paliwanag ba ang Biblia? Wala. Meron. Maliwanag nga ang Biblia Ewan ko lang yung iba, pag sila nagbabasa, ang dilim. Bakit pag ako magbabasa, nararamdaman ko maliwanag yung nababasa ko? Kasi, dapat sumunod ka sa sinasabi ng Diyos. Huwag mong papaliwanagan. Maliwanag yan Kailangan saliksikin. Ngayon, tanong natin, ano po ang katunayan, mga kababayan, na nasa tunay na pagsasaliksik ang pagkakilala sa buong katotohanan? Hindi naman kasi masyadong malalim yung pinag-aralan natin na yun Bibigyan ko kayo ng mas malalim-lalim. Hindi talaga maiintindihan pag hindi mo sasaliksikin ang Biblia. Hihirapan kang maintindihan ito. Pakinggan nyo, sa isang talata ng banal na kasulatan, merong ganito mababasa. Kumbaga assignment natin sa isang linggo. Ito po ang sabi ng banal na kasulatan. Sapagkat ibinigay ko sa inyo, una sa lahat, ang akin namang tinanggap, sabi ni San Pablo, na si Kristo ay namatay dahil sa ating mga kasalanan, ayon sa mga kasulatan. At siya'y inilibing, at siya'y muling binuhay ng ikatlong araw, ayon sa mga kasulatan. Ayan. Ito si Kristo pala, namatay, inilibing, binuhay ng ikatlong araw. Anong araw ho namatay si Jesus? Di ba karaniwang kaalaman natin, namatay siya Biyernes Santo. Tama ho ba, Biyernes? Ngayon, kailan ho nabuhay? Linggo ng pagkabuhay, sabi nila. Ilang araw? 2 gabi't 1 araw lang. Hindi nakatatlo. Ano ba ang sabi ng Biblia? 12:40. Pakinggan nyo kay Mateo. Sapagkat kung paanong si Jonas ay napasatian ng isang balyena na 3 araw at 3 gabi, ay gayon ding mapapasailalim ng lupa na 3 araw at 3 gabi ang anak ng tao. Ilang araw at ilang gabi dapat nasa ilalim siya ng lupa, nakalibing? 3 days, 3 nights. 3 araw, 3 gabi. Alamin natin dyan sa Biblia. Totoo kaya yan? Ano paliwanag? Ba't ganun? 3 araw at 3 gabi sabi ng Biblia 2 gabi't 1 araw lang itong nakwenta natin. Kung namatay siya ng Biyernes, aalamin natin ito sa susunod natin pong pag-aaral. Okay mga ka-youthie, so dyan po nagtatapos ang ating episode ngayon. Ayan, so marami naman po sa mga supporters po na Brother Eli at ang mga members malamang ng MCGM magta-type naman po dyan ng bitin. Anyway mga ka-youthie, sa atin pong nasaksihan, sa atin pong napanood, it is Bible exposition. Medyo luma na nga po, so I'm guessing maybe late 1990s na po ito. Pero yun nga, may mga figures po na na-mention si Brother Eli na hindi po ako ganun ka-familiar, like yung Mr. Soto or kay Mr. Jimenez. But others, of course, very popular naman po si Mr. Almeida, Mr. Manalo, Velarde at Villanueva mga ka-U3. Going back, hindi ko na po syempre masasabi lahat ng akin pong mga na-observe dahil nga po I was watching this in real time. Pero in a little bit of a recap lamang po, so paano natin mas maintindihan pa ang salita ng Diyos? So kinakailangan number 1, bumalik sa saway ng Diyos. Number 2, normal na yun na kailangan may takot ka, sumusunod ka, ginagawa mo yung mga kondisyon na nagbabanal. And ang focus actually ng exposition na ito is in number 3, saliksikin ang aklat ng Panginoon. And Brother Eli, of course, is showing to us na marami ang nagkakamali sa kanilang mga interpretasyon. Lalong-lalo na syempre, yung sabi ko nga po kanina, 2 po kasi, di ba? Yung isa po sa mga teksto po ng Bible is yung mga literal talaga, At ang pangalawa naman, yung mga matalinhaga, yung mga figurative na naman po ng mga passage. And sa akin pong opinion, dito po talaga nagkakaroon ng mga, kumbaga, pagka-clash ng mga interpretations Dahil nga sa mga analohiya, sa mga comparison po na nakasulat po sa Biblia mga ka-U3. Isa din po sa gusto kong i-mention na nasabi ni Brother Eli na ang Biblia nga po
ay kompleto na at hindi na kinakailangan ng iba pang mga referensya. Hindi mo na kinakailangan pang i-counter check and i-counter reference dahil ang mga essentials po sa salvation is already there mga ka-U3. Anyway, I enjoyed this preaching. Syempre, natawa din po ako sa mga sinasabi ni Brother Eli sa kanyang mga hirit, sa kanyang mga jokes. And if you like these kinds of episodes mga ka-U3, please watch that video over there. Ayan, meron tayong suggested video. You can watch the playlist over there. At kung kayo po hindi pa nakasubscribe dito po sa U3, please subscribe dahil kaunti lang po, actually ang daming views pero kaunti lang po sa inyo ang mga subscribers po natin. So anyway, I'll see you guys next time. Click like mga ka-U3. Peace. Bye-bye.